Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, LMP TV Vlog. So ang ating video ngayong araw ay tungkol sa paghatid sa aking tatay na yumaong na. Ngayong araw siya ililibing at nasa biyahe na tayo June 4, 2025. Ito ay nangyari o nadisgrasya noong Mayo 26, 2025 doon lamang sa harap ng aming bahay dahil nasa highway lang kami guys na nangyari ito, na nabangga siya ng isang elf van na delivery ng isang sasakyan o delivery ng itlog guys. So andito na nga tayo ngayon sa simbahan, katatapos lang sa kanyang maong misa. So ngayon pupunta naman tayo sa libingan at andito tayo ngayon na mismo sa cemetery Bay City, Negros Oriental. So guys, ang buhay ng isang tao ay walang alam na kahit sino kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Kristo, dahil wala sino man na nakakaalam sa ating buhay. So dapat ang kailangan gumawa tayo ng mga mabuting gawa sa ating kapwa. Pero ito guys, lahat tayo ay papasok dito sa kabawong ito. Ay ang ating buhay ay hiram lamang ng ating Diyos. Ngayon ay uuwi naman tayo sa Abu dahil galing tayo sa Abu guys. So babalik din tayo sa Abu guys. O hinaram lang yung buhay natin guys. So wala tayo sa magandang kondisyon ngayon guys, gawa ng nangyari. So andito tayo ngayon sa pinakaloob ng sementeryo kung saan dito siya ililibing guys. So bali dalawa lang sila ito, magkakapatid ng aking tatay, at saka doon lang din siya ilalagay sa isang pansyon o sa kanyang kapatid na nauna sa kanya na mga ilang taon na rin na namatay guys. So wala tayong dapat pinakatakutan sa ating buhay, kundi ang gagawin natin maging ready o gumawa ng mga kabutihan para sa susunod o pangalawang buhay natin guys. So masakit isipin na maulila tayo, naiwanan tayo ng mahal ng ating buhay. So guys, andito na tayo ngayon. Dito yung mga umaatin. Ayan ang kabaong ng aking tatay at ang mga kapitbahay at saka sumusuporta sa atin na andito sila. So ngayon, ayan, kung nakikita ninyo sa palibot, ayan. So mga ilang dekada na guys, hindi pa tayo isinilang. Yan na yung mga naunang mga pansyon, mga libing ng mga tao. So ngayon, andito tayo ngayon. So papakita ko sa inyo kung gaano kahirap ng paglalagyan niya. So ayan, nasa tayo, patong-patong na kasi yung mga dito guys, mga pansyon o mga libing. So kailangan siya, tsaka maiwan lang yung ating mama sa labas dahil masakit na po yung tuhod niya, hindi na kaya pumasok. Kaya yun guys, ayan. So napakahirap talaga ng dinadaanan niya. Kung nakikita nyo naman yan guys, o hindi lang yan easy. Ayan. So pinagtulungan na lang yung kanyang kabaong, tsaka para isama siya doon, or isama lang kasi siya doon sa kanyang kapatid guys, dahil dalawa lang ito silang magkakapatid. So ganyan talaga ang buhay.
ng tao. Sakit guys. Kita niyo, delikado yung ginagawa. So ginawa natin ang paraan kung paano siya madadala doon sa kanyang mismong libingan. Dahil dito ay patong-patong ay yung mga pansyon o mga libing. Napaka hirap talaga guys dito, kasi dapat meron namang libingan sa labas, yung mga bagong gawa. Kaso nga lang, ang gusto din mangyari sa kanyang pamangkin ay isama na lang sa kanyang papa, dahil dalawa lang naman sila magkakapatid. At saka napag-usapan ng pamilya na oo yun, na doon lang dapat sila pagsama. Kahit ganun pa man kahirap, ginagawa natin ng makakaya para lang sa kanilang paghatid sa kanyang libingan. So ngayon, ito na guys, dito medyo mahirap. Ayan, so ipapasok na siya dyan sa loob. Yan yung pension niya. So RIP, rest in peace my Papa Vidasto Bialago. Madayon sa imong pagpanaw Papa, o gabayan mo kaming mga naulila mo o naiwan mong pamilya. Mahal na mahal ka namin pa. I love you so much. Ang sakit-sakit po hanggang ngayon, kahit naka-90s ka na, hindi ka na po namin nakikita. Hindi ka namatay sa sakit mo, kundi namatay ka sa disgrasya. Hindi natin inaakala na yun ang mangyayari sa iyo. Ayan, iwan ang inyong pamilya. Ayan ang pamangkin ninyo, yung nakaputi. I love you Papa. Amping lagi, amping padayon sa imong pagpanaw. Tinaot naluwas ang imong kalag, o makasulong ka sa gingharian sa Diyos. I love you. Ang sakit Papa, iniwan mo kami, wala na kami makikita, hindi ka na namin makikita at hindi ka na namin makasama. Ito pala yung guys, tumatong sa ano ko, isang paru-paro. Ano kayang ibig sabihin nito na isang paru-paro guys? Oh, tumatong sa mga daliri ko kanina ko nakikita niya. So hanggang dito na lang, at maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa